namin dyan sa Las Piñas, sa Veraville, ginising ko asawa ko. Grabe! Gumising ka! Sabi ng asawa ko, Hoy Arnel, saan ka galing? Power! Anong power? Grabe! Payaman! Payaman! Nung sinabi kong payaman, ang sabi ko sa akin ng asawa ko, Hoy! Gutom lang yan! Ayaw maniwala ng asawa ko sa akin. Sabi ko sa asawa ko, Ma, makakabili tayo ng kotse. May pa-kotse ko ba sa ganitong klase negosyo? Yes. Gusto ko ba magawa ng kotse? Yes. Nung kinuwento ko magkakakotse kami, yung asawa ko tumingin lang sa akin. Hindi na-impress. Why? Modesty aside, may yaman kasi ang pamilya ng asawa ko. Ang asawa ko po yung may kotse, may driver, at paminsan-minsan may bodyguard pa. Bakit? Anak po ng isang general ang asawa ko. Ayaw mo ng kotse, ha? Pupunta tayo ng Amerika! Tumingin lang sa akin. Walang reaksyon. Why? Ang asawa ko po ay nakapag-aral sa Amerika. Sige nga. Paano mo babaliwin ng isang taong baliw na? Tama ko ba yun? 12 years ako sa hotel. But after 2 months doing this kind of business, I resigned from my job. Yung asawa ko, boss sa Shoemart sa Bacoor, dati. Ayaw maniwala. Pero nung nakita ang negosyo kapareho natin, super negative. Pero nung naunawaan ang negosyo, kasi na-realize ng asawa ko, iba ang yaman niya, yaman namin sa yaman ng magulang niya. Tama ko ba yun? Yes. After 1 month, nag-resign sa Shoemart ang asawa ko. Nung nalaman ng biyanan kong general, nung nalaman ng magulang ko na kami ay nag-resign, matutuwa kaya? Power? Wala kayong mga trabaho? Tinatago ko ng general kong biyanan. Sabi sa akin ng biyanan ko, Nel! Iho! Sabi ko, yes, Dad. Sabi niya, Iho, balita ko ay nag-resign kayo sa inyong mga matitindong trabaho. Sabi ko, yes, yes, Dad. Ano ba sabi sa akin? Arnel. Iho, may tama ka. Bakit daw? Common sense daw. Maraming estudyante, after graduation, walang trabaho. Kung may trabaho ka man, after 6 months, tanggal kasi contractual. Maraming negosyo nagsasara. Mga bangko nag-merge, nag-join. Bakit kami may matinong trabaho? Bakit nag-resign? Hindi po ako bobo, tanga, uto-uto. May iwanan po ang matino kong trabaho kung wala akong nakita maganda. Tama ko ba yun? Yes. At ano nakita ko? Mas maganda pa ngayon ang nakita nyo sa negosyo ko. Tama ko ba yan? Eto na yan! Nung ako'y nag-resign, tayong lahat, nung nakita nyo marketing plan, feeling ninyo mayaman ka na. Feeling nyo ang dali. Tama? Pag nakakita ng tao, parang ang bilis mag-imbita. Lahat kayo hyper. Every time na mayroong mga taga-Manila, taga-Green Hills, sa management team, mga magaling na speaker, mga tao yumaman sa negosyong to, hyper na hyper kayo. Tama? Lahat kayo hyper. Lahat kayo excited. Feeling mo payaman ka. Totoo ba yan? Yes. Totoo yun. Pero pag uwi mo mamaya, pag uwi mo sa bahay mo, Power, payaman ako. Kung nakahiga ka na, ano inisip mo? Totoo kaya yun? Tama ho ba? Na-hyper kayo, but at the back of your mind, may mga duda kayo. Why? Hindi ba 24,000 ang potential income na ino-offer ng kumpanya? 24,000 ang potential income per day. Yan ho ba'y kapani-paniwala? Sa mga first timer, kapani-paniwala ba yan? Malamang hindi. Malamang ngayon pa lang ang iba sa inyo o karamihan sa inyo ay nagdududa. Why? Kasi po ang 24,000 kinikita sa loob ng 2 buwan. Hindi sa loob ng isang araw. Kaya pag nakita mo 24,000 a day, daan-daang libo yan per month. Bakit ayaw maniwala? Kasi hindi kayang tanggapin ng utak mo na ganong kalaki ang kitaan, na pwede mong kitain. Hindi ka sanay. Ibig sabihin, nagdududa kayo. Kung may nagdududa sa inyo, ngayon pa lang, makinig kayong lahat. Congratulations. Why? Normal kang tao. Dapat ka lang magduda kasi nakakaduda. Ang duda, normal. Pero huwag ninyong papatagalin.
Baka naman 6 months ka na nakaupo dito, hindi ka pa rin gumagalaw at nagdududo ka. Totoo kaya yan? Totoo kaya yan? Yung katabi mo ang yaman-yaman na, totoo kaya yan? See? So meaning, all you have to do is to try the business. Ang negosyong to ay subok-subok lang. Sabi ko nga lagi, paano nyo malalaman ang pagkain kung masarap o hindi? Kung hindi mo, titikman. Paano nyo malalaman kung magagawa mo ang englobal o hindi? Kung hindi mo, susubukan. Hindi ba't lahat ay subok-subok lang? Paano nyo malalaman kung magkakaanak ka o hindi? Kung hindi mo, susubukan. Diyan kayo magaling. Hindi ba't subok-subok lang? Now, eto maganda. Habang sumusubo kayo, sir, habang sumusubo kayo, ma'am, ano ba ang mararamdaman ninyo? Ito ang inyong mararamdaman. Makakaramdam kayo ng takot. Tama? Takot na ano, baka walang sumama sa inyo. Baka hindi mo magawa ito. Kasi hindi ka marunong mag-explain. Kasi mahihain ka. Baka pagtawanan ka mag-anak at kaibigan mo. Natatakot kayo. Tama ho ba yun? Look at me. Kung kayo natatakot, okay pa rin. Bakit? Tandaan ninyong lagi, ang isang bagay, kapag first time ninyong ginawa sa inyong buhay, nakakatakot. Lahat ng first time, nakakatakot. Do you agree? Yes. Kumusta mo yung first time nyo? Sa negosyo, yung first time, sabi ko, walang bastusan, ha? Konting respeto po, ha? Lahat ng first time nakakatakot. Yung first time mong tumawid, first time mo nag-enroll, first time mo nag-apply ng trabaho, nakakatakot. Okay lang ba kayo? Walang mali siya? Yes. Do you still remember your first kiss? Ha? Taga-blabi ka pa. Ako na lang, para walang ma-offend. I still remember my first kiss. Ilang taon na ba ako ng first kiss ko? 25 years old ako noon. Ay, di pala, 24. Yung first kiss ko, ang pangalan niya, Annie. Yun yung pangalan ng asawa ko. Nung bata-bata ako, pag may nakikita ko sa TV, isang babae, isang lalaki, magdidikit ang mga labi, meron akong nararamdamang hindi ko mapaliwanag. Sabi ko, ano kaya ang pakiramdam kapag humahalik? Nung ako na ang hahalik, ha? Hindi ko makakalimutan. Nung ako na pare. Nung malapit na, huminto ako. Alam niyo kung bakit? Hindi ko alam ang gagawin ko. Ako ba'y kakaliwa? Ako ba'y kakanan? Ako ba'y nganganga? Hindi ko alam eh. Nilalabas ko yung gila ko. Hindi ko alam. Baka dila-dilaan mo ako parang aso. Oh, pare, ito. Nung dumikit, ha? Nung dumikit. Aba, grabe. Nung dumikit, ako'y kinilabutan. Nagtayuan, pare, mga balahibo ko. Yung kamay ko, tumigas to, eh. No? Ang tigas ng kamay ko, ang tigas ng paa ko, yan. O, paat kamay lang ang tumigas. Nung dumikit, sabi ko, abay, napakasarap pala. Anong point? Sa umpisa, natatakot. Tama, pero pag naranasan mo, masarap pala, hinahanap-hanap mo. Walang pinagkaiba sa negosyo natin. Sa umpisa, nagdududa, natatakot kayo. Pero kapag dumating yung oras na kumikita ka ng 24,000 pesos per day, believe me, hahanap-hanapin ninyo ang negosyo natin. Okay ba? Now, ano ang nakakatakot? Ang nakakatakot, yung fear of rejection. Yes or no? Yes. Ang number one na nakakatakot sa negosyo to, yung rejection. Kasi tayo mga tao, emosyonal. Ayaw na rin marireject kasi balat sibuyas tayo. Huwag ninyong pe-personalin ang mga rejection. Ang rejection ay normal. At ngayon pa lang, tanggapin nyo that this is a rejection business. Kung ayaw nyo ninyong ma-reject, simple lang ang gawin ninyo. Huwag ka mag-invite. Tama? Tama. Ayaw ma-reject, huwag ka ma-invite. So ngayon pa lang, kung gusto mo yumaman, tanggapin mo na mayroon rejection. At alam nyo ba, na wala pa kayong lahat sa negosyong to, kayo ay nare-reject na? Hindi naman lahat ng gusto niyo sa buhay niyo nakuha nyo. Rejection yun.
Alam mo ang classic example ng rejection? Dito sa Las Piñas, pero balot. Alam niyo yung balot? Nakakita ng balot. Nakarinig na meron balot. Yung magabalot, naglalako yan. At sumisigaw na ganito. Balot! Pamilyar mo yun? Maraming nakarinig sa magabalot. Pero hindi lahat ay nabili. Pero bago pa lang sumikat ang araw, hindi ba yung balot ay nauubos? Ibig sabihin, sir, wala siyang pakialam kung may bibili o wala. Ang trabaho niya, isigaw ang kanyang panindang balot. At hindi mamalayan, nauubos ang paninda. Kung ako ay magbabalot,